lang, last. Walang kwenta. Napakasaya ko po. Nakita ko kayong lahat. Huwag po kayong mawawalan ng loob. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Si Tatay Digong nandoon sa The Hague. Ngunit, alam ko yung tao, kayo pa rin ang iniisip niya. Wala na ako nakilalang taong katulad niya. Ako po, sinadya ko rin puntahan siya doon para magpasalamat ako sa kanya dahil malaki po ang itinulong niya sa akin para manalo ako bilang senador. Nakiusap po ako doon sa ICC. Sumulat po ako. Sabi ko kahit ilang minuto lang, gusto kong makita yung dating Pangulo ng Pilipinas. Hindi po nila ako sinagot pero pinilit ko pa rin pumunta. Baka sakaling kung makita nila ako na nandun na ako, nakikiusap ako sa kanila, baka naman pagbigyan nila. Nakadalawang araw at kalahati po ako, nakikiusap ako. Ngunit ang sabi nila, mahigpit po ang tuntunin, hindi nyo naman po siya kamag-anak at hindi naman po kayo kasama sa kanyang legal team. Kaya pasensya na po, hindi nyo siya pwedeng puntahan. Ang sabi ko ganito, totoo po, hindi ko siya kamag-anak at hindi rin po ako membro ng legal team. Ngunit, itong taong ito po, kailangan ko siyang makausap ng personal sapagkat ang taong ito ang tumulong sa akin ng napakalaki para maging senador ako ng aming bansa. Ayaw ko siyang sulatan, ayaw ko siyang i-text, gusto ko masabi ko man lang na personal sa kanya. Kahuli-hulian, nakikiusap ako sa inyo, sabi ko. Kung hindi ko man lang siya makausap at ayaw nyo kong pagbigyan, kahit na 5 minuto lang, makawayan ko lang siya, pwede bang pagbigyan nyo ako? Hindi nila ako pinagbigyan. Ganun po ang nangyari. Pero hindi ako nawawalan ng loob. Ang pinanalangin ko po, sana magtagal ang buhay niya. Sana makauwi siya. Para sa ganun, kahit sandali lang, magkita kami. Nasabi ko sa kanya, President Digong, maraming salamat. Kagaya ng una tayong nagkita nung sinabi mo, ikaw ang nakipag-usap sa akin. Pinilit mo ako na lumaban ako bilang senador ng ating bansa. Nanalo ako, pinagbigyan kita. Ang sabi mo kasi, Dante,